niya, hindi niya talaga gold. Magandang umaga po. Magandang gabi. Magandang gabi pa rin po kasi 4 na minuto, 6 na minuto bago mag alas 12. Tawagin na lang natin ito na tirador sa ating gabi. Ang pag-usapan po natin ay nahuli nga, konfirmado na huli si Saldico doon sa Czech Republic. Doon siya nahuli. Pero ang tanong, mapapauwi ba siya? Ang sagot, para sa taong maraming pera at maraming abogado, hindi siya pwede mapauwi. So, ibig sabihin po, lalagay lang sa balag ng alanganin itong diskarte ng mga BBM. At sa totoong kwento ng buhay, Amik, TV4, Book, at saka si Lane Terranueva, ayaw na ayaw po ni Marcos na makauwi si Saldico. Ang tanong, bakit ayaw niya makauwi? Simple lang ang sagot, mga kaibigan. Simpleng-simple lang ang sagot, mga kaibigan. Tanging si Saldico lamang ang makatistigo na makukulong si BBM. Unang-una, si Saldico nagpapadala ng pera kay BBM. Siya rin nagpapadala ng pera doon kay Tragib Ulaybar, tsaka kay Yusek Bernardo, para ibigay kay BBM yung 8 billion. At yung 8 billion na yan po, tumistigo na rin po si Yusek Adrian Bersamin. At yung hawak na ebidensya ni Yusek Adrian Bersamin para mapatunayan na totoo yung kanyang sinasabi ay yung text message ni BBM kay Adrian. Nag-message kasi si Adrian kay BBM, boss, nakuha ko na ang pera kay Yusek Bernardo, 8 billion. Pero 7 billion lamang ang binigay at kasi ginamit pang iba sa mga gastusin. Magbibigay na lang ako sa iyo ng accounting. Yan po nakalagay sa kanyang message. Sinagot siya ni BBM, V good. Ano ba ibig sabihin ni V good? V period good. Very good. So pag tumistigo yan si Adrian Bersamin, doon pa lang wasak na si BBM. At kung dumating pa si Saldico, madugtungan, at sigurado po ako na mawawasak si BBM. Ito na, marami pang mga kakamping na hindi naniniwala na siya ay nagnakaw mali-malita. Ang number 1 na kakamping niya na hindi naniniwala ay si Christian Isguera ng Opinions First. Kalaay mo naman si Christian Isguera. Christian, I'm calling you out. Sinasabi mo na galit ka kay Sara dahil si Sara ay sinasabi ni Sara ay hindi siya nagnakaw. Pero sinasabi mo galit ka dahil merong desisyon ang COA na 73 million ay hindi na ipaliwanag ni Sara kung paano, kung saan ito ginastos. Pagkatapos sasabihin mo na mumurahin mo si Sara, ano ka? Ano ka, Christian Isguera? Sa totoo lang, Christian, naniniwala ako ang laki ng perang binigay sa iyo. Bakit napunta ka pa sa Europe? Saan ka kumuha ng pera? So ngayon, ang tanong ko sa iyo ngayon, bakit mo sasabihin ang tira mo? Alam mo ang tira mo? Dapat patunayan niya. Pero ang tanong sa iyo, Christian Isguera, bakit hindi mo tinitira si BBM na trilyon ang ninakaw? Sasabihin mo, bakit hindi ka naniniwala sa 80 ng mga sundalo? Naniniwala kay Madriaga na walang puro kwento, walang dalang ebidensya? Ang mga sundalo may dalang mga litrato. May mga video. Kaya walang kwenta kang tao ka. Sobra ka talaga.
kayo ni Ronald Llamas, magkano ang binigay sa inyo ni Lisa Araneta Marcos? Iba ng linyada ninyo eh. Tapos ang depensa mo sa akin ay hindi totoo na hindi mo tinitira si BBM. Mag-Google lang daw ako at makita ko mga tira mo kay BBM. Nanluloko ka pa, Christian Isguera eh. Mag-Google ako, makikita mo, tinira mo si BBM. Pero hindi ka na tumitira ngayon. Kasi nabigyan ka na ng pera ngayon. Ngayon, kung andyan si Saldico, yung nilabas ni Adrian Bersamin na affidavit at kinabitan pa ng kanyang screenshot ng mga text message sa gitna ni Adrian Bersamin at saka ni BBM. Dugtungan pa kay Saldico, dugtungan pa kay Gutesa, ay sama mo na rin ang mga sinabi ng 18 na dating sundan. Yari na talaga si BBM. Hindi lang po mayayari si BBM kasi po yung mga punyeta na ito, mga makadilaw, ayaw tumulong. Mas ginusto nila si BBM na kamatanan dyan, takot sila kay Sara. Takot na takot sila maging presidente si Sara. Yan ang mga pinapalabas nilang naratibo. Pero ang katotohanan dyan, ginagamit lamang nila ang argumento na takot sila kay Sara. Ginagamit nila yan para libre silang tumanggap ng pera kay Lisa Araneta Marcos at para hindi sila aaklas laban kay BBM. Akalain mo saan ka makakakita? Nakita mo na ha? Nagsampa ng reklamo itong 18 mga sundalo. Pinangalanan ng mga congressmen, pati si Marcos, BBM, pati si Sandro, na mga perang hinatid sa kanila. Tapos anong ginawa ng NBI at saka ombudsman? Iniimbestigahan pa mismo, nagreklamo. Yan ah. Ito naman ngayon, nagsalita ng isang araw, yung Madriaga na halata talaga, walang mga isang ebidensya. Ang napatunayan lang yun, kung maaari rin, kung magiging fair tayo, ay yung sumama siya sa kampanya para kay Sara. Hanggang doon lang. Kasi yung kwento niya na naghatid siya ng pera ay puro kwento lang, wala namang ebidensya. Walang litrato kagaya yung mga sinasabi niyang kampanya para kay Sara. Kung nakakuha siya ng litrato sa pagkampanya para kay Sara, bakit hindi siya nakakuha ng litrato nung dinadrive niya yung billion-billion, mga million-million? Bakit hindi niya kinunan kung totoong sinasabi niya? Ganun lamang po. Ngayon, naikwento lamang niya na pumarada siya sa ombudsman at nagbigay ng 35 million kay Ryan Kilala. Aba, pinasagot, pina-explain na kagad ng ombudsman si Ryan Kilala. Pero yung mga congressmen, si BBM, si Sandro, lahat na pinangalanan ng 18 Marines, hanggang ngayon ay hindi pa pinapa-explain ng ombudsman. Grabe. Hanggang saan kayo? Malapit na pong eleksyon, titiisin na lang namin ito. So ngayon, marami pong mga abogado, si Harry Roque nag-advise na kay Saldico. Ang batas pala ng Czech Republic ay kung may alien na nahuli sa kanilang lugar, binibigyan obligado ang mga humuli na mga immigration agents na impormahan ang hinuli na may karapatan kang i-deport at pwede pa rin may karapatan ka na magsampa ng asylum. Ayun pala. So mag-a-asylum ngayon si Saldico. Wala kayong makukuha. Uuwi lang si Saldico kung si Sara ng presidente at susugal siya, babanggitin niya yung mga taong kumuha ng pera. Ngayon, expert si Harry Roque sa mga international law dyan. Kita mo hanggang ngayon hindi siya napapauwi kasi naka-asylum siya. Bali wala mga red notice ng mga tarantado. So para yan, para linwanagan natin, para may kredibilidad ang dating ng aking pagbablog, ipaparinig ko sa inyo si Harry Roque. Yan.
Pakinggan niyo po si Harry Roque. Lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si Presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay Presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salapi nito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansela ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanai-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang 1 taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin,
saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen. Dahil bagamat pwede siyang humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na nais siyang patahimikin. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr., ang Marcos Jr., si Marcos Jr., si Bongbong, sa katiwalian. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Tandaan natin, ang in-expose niya, korupsyon hindi lang ni Marcos sa Jr. doon sa 100 billion, kundi yung smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady Di Umano at ng kapatid ni First Lady Di Umano. So Zaldico, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang dahil malinaw na malinaw gaya ng sikat ng araw na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang katiwalian. Stay safe. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokesang Bayan, reporting live from Ackersee, Austria, na napakaganda. Okay. So, ngayon, having heard what really would happen, kung ako kay Zaldico, mag-asylum na lang ako. So anyway, antay na lang natin ang better times kasi pag pinilit nila, pag mapauwi dito, sigurado gustong ipapatay ni Marcos yan. Kasi hawak na Zaldico ang ebidensya ng pagpanakaw. So hanggang dyan lang tayo, ladies and gentlemen, ay matulog. Na mag-interview ko sa screen, magpaalam na ako po sa inyo. Dito. Magpaalam na po ako sa inyo. So, Frank, I know, Biyongkos, malita palaking ko. Ay, Doc Toto, always watching from Ontario, Canada. Salamat po kay Frank Shane Sionco Beninati. Ngayon si Annabel Paris. Tama ang nasa isip ng mag-claim yan asylum dahil may political reason para i-grant. Tapos Pepito, tang ng BBM yan, salot sa Pilipinas. Ricky Brandy, binasa kasi sa script po, puros fabricated. Felipe Cabanos, akala ko matalino kayo, attorney, hindi pa pala. Ay, hindi ko naman kailangan kahit hindi ko matalino. Sa tingin mo hindi ko matalino, okay lang po yan. Jorim, naimbang bigat mo, kabsat, naimbang bigat mo, kada kayo amin. Mayap aabak sa mga kapalin. Ludovico Fernandez, masantos siya kabwasan sa mga Pangasinense. Kahit ilang tao pa magtestigo, ay wala kayong magagawa noon pang paghali. Kasi ilang kataon lang yan na sila nandyan. Pero pagpalit ng presidente, patay kulong lang yan. Dapat ikulongin si Marcos. So hanggang dyan lang po. Magandang umaga po sa lahat. At sana pagkasihan tayo ng Panginoon. Okay, maraming salamat po. At ako'y
Sign off tayo ngayong umaga.